Si Hajime ay isang matandang trabahador na napagkamalan ng isang hot chick na kanyang asawa kaya hinigop ang lakas nito. Nagsisimula ang kwento sa pagtunog ng alarm kung saan maagang gumising si Reiko, agad na kinuha ang salamin para sa blankong tingin sa itaas. Halatang bagong gising ito dahil sa pang-almusal na ayos kung saan nanood saglit ng TV. Matapos ito ay kumuha ng isang pakwan para mag-almusal saka kinuha ang pausok at lumabas. Pagkaupo ay saka na ito nagsindi at pinapakitang napakaluma ng kanyang tirahan na mistulang ghost town ang lugar. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, sunod itong nagpalit ng Chinese style na suot at saka nagtungo sa opisina. Pagkarating sa pinagtatrabahuhan, sinalubong ito ng amo na sinabing magrehistro na pagkat malapit ng malate. Agad kinuha ni Reiko ang card ngunit biglang sumulpet si Hajime na madaling nagrehistro dahilan para malate ang dalaga sa tala. Nagsimulang magtrabaho ang dalawa at habang binigay ni Reiko ang ilang papeles kay Hajime ay sinabi ang pagka-late dahil sa ginawa nito. Sinubukan mag-chill ng Ginoo ngunit ninas din kaya nangakong ililibre na lang ang dalaga. Pagkabalik kinausap ng boss si Reiko, sinabing hindi magandang tirahan ang second kulon dahil masyadong mataas ang populasyon nito kaya bahagyang natahimik ang dalaga. Sa tanghalian, nagmungkahi si Reiko pumunta sa isang Hawaiian cafe na kamakailan lang nagbukas pero ayaw dito ni Hajime. Sinabi nitong pumunta na lang sa paboritong Tintin Eatery kung saan pagkarating doon ay nakasimangot si Reiko dahil pangit. Napansin naman ito ng kumag kaya nagtanong kung may mali, sinabi ni Reiko na gustong subukan ang lutong Hawaii. Itsapuera ito kay Hajime at nagpilit ng subo na lutong Tintin subalit inayos lang ni Reiko ang salamin pagkat malabo pa din ang paningin. Sinabi ni Hajime baka gaya lang ito ng dati habang nagpatak si Reiko ng eye drop na gawang have inuma. Nang makita ito ni Hajime ay biglang nagalit, sinabing hindi mapagkakatiwalaan ang pharmaceutical na iyon. Mula nang mag-take over ang anak ng may-ari ay bumaba ang kalidad ng mga produkto dahil amoy malansa ang kupal. Payo nito kay Reiko na kung talagang masakit ang mata ay kailangan lang ng masahe, saka samandol para magbigay ng isa pero umatras ang dalaga na hindi comfortable. Sinabi nitong mukhang unggoy kasi kaya nagalit ng husto ang kumag at nagkainitan na kung di lang dumating ang pagkain. Makalipas ang tahimik na sandali, binanggit ni Reiko ang tungkol sa isang silid sa Sejong Tower na bakante na ng kalahating taon. Ipinaliwanag ni Hajime na masyado kasing mainit at wala pang aircon, luma ang disenyo na kung may nagpintura sana ng maayos ay mas maganda sana. Nabanggit ni Reiko ang dating pag-aayos nito ng pinto sa kabilang silid, sinabi ni Hajime na masyadong kuripot ang mga landlord pero gustong maging comfortable pa din ang mga tenanti kaya inayos. Habang papabalik nais ni Reiko na magkape muna, ngunit pinigil ito ni Hajime at sa halip ay nagmungkahi na pumunta siya sa optometrist dahil mahina ang paningin nito kaya next time na lang. Kasunod nito, bumalik muna sa pagkabata ang matanda habang nagdesisyon si Reiko na patingnan ang mata sa EO. Sa hapon bumalik ito sa opisina ng walang salamin at talo pa ang Byakugan sa linaw ng mata. Nang makita ng amo ay agad pinuri dahil mas maganda umano pag walang salamin, ngunit nang tanungin na si Hajime ay mas bet ang Reiko de salamin. Matapos ito pumunta ang dalawa sa rooftop upang magsunog ng ilang kasangkapan. Sa sandaling nag-stretch si Hajime ay nakita ang tatsulok sa itaas ang generic Terra, iniisip na mapaparusahan dahil sa pagsusunog ng mga bagay. Nagtaka si Reiko kung ayaw dito at kinumpirma naman nito. Para sa kanya, ang paggamit ng pera ng buwis para lumikha ng bagong mundo ay walang kwenta. Nagduo na ang mga ito sa pausok habang tinitingnan ang tanawin sa ibaba. Napaisip si Reiko kung hanggang kailan magtatagal ang bagong lugar kanina pagkat karaniwang nagbubukas ang ilang bagong lugar sa Kowloon pero madali ding magsara. Iba ang pananaw ni Hajime at sa tingin nito ay nostalgic ang Kowloon, ang mga sirang ilaw, maduming eskinita, at mga maingay na kapitbahay ang siyang pagkakakilanlan nito. Love at first sight ang metaphor nito sa lugar na marahil dahilan kung bakit nananatili ang mga tao. Nais nitong manatili ang Kowloon sa kung ano man ito kaya nagsasara ang mga lugar na may bagong disenyo ay dahil di kailangan pagkat nakatakdang maging nostalgic ang lugar. Di sang-ayon si Reiko, wala siyang nostalgia sa lugar pero di inaasahang nadama ang galimhim na iyon matapos marinig ang mga sinabi ni Hajime kanina. Gustong linawin ni Reiko na hindi ito confession pero nang lumingon ay halos magtukaan na. Sandaling lumagkit ang sandali pero piniling asarin ni Hajime si Reiko sa eyebags nito. Kinabukasan dumating si Reiko dala ang salamin dahil kahit maayos na ang paningin ay hindi sanay nang wala ang mga ito kaya nagdala ng peke. Inasar ito ni Hajime na gusto lang itago ang eyebags at sa paglingon nito ay nakita naman ang mantsa sa damit ng kumag. Ipinaliwanag nito na mula iyon sa pintura kanina pagkat nakaugalian ng hawakan ang anumang numero na makita sa Kowloon, isang bagay na tila nakasanayan na sa di malamang rason.
Nagpatuloy ang trabaho at nang matapos si Hajime ay tiningnan si Reiko na marami pang gawain. Gusto mag-OT nito pero basta agad pinatay ng kumagang ilaw para mayaya itong kumain. Habang naglalakad naisip ni Reiko na hindi sila papunta sa paboritong tinti ni Hajime at sa halip ay nakarating sa tinatawag na Sunset Avenue. Nabighani si Reiko sa tanawin habang pagbida ni Hajime na ito ang rason kung bakit Kowloon ang tawag sa lugar. Sinubukan ng mga ito ang iba't ibang putahe at inumin hanggang mapareklamo si Reiko pero sabi ni Hajime na di pa tapos dahil magkakape pa sila sa Goldfish Tea House. Agad nakilala ng bartender na si Tao si Hajime at binati ito, sunod nag-order ang dalawa ng kape at pakwan. Biglang napakagat si Reiko kahit sinabing busog na kaya napatawa si Hajime sa pakwan eater. Habang nagpapausok, tumitig si Reiko sa kumag at nakakaramdam ng pagkapamilyar dito. Nagsindi rin ito dahil inggit sinabing mas masarap magpausok pagkatapos kumain ng pakwan. Dahil dito ay napaisip si Hajime na alala nito ang taong dating nagsasabi sa kanya ng parehong salita noon. Masaya ito na marinig ang mga parehong salita dahil pinapanatili umanong konektado siya sa tao na iyon. Nagpasalamat si Tao sa mga ito at inakalang jowa si Reiko ni Hajime. Mula sa gulat gustong linawin ni Reiko ang lahat pero tinawag na ito ni Hajime. Habang naglalakad sinabi nito ang ukol sa maling akala, nag-aalala siya na baka maging awkward kung dalhin nito ang tunay na jowa pero tumawa lang si Hajime. Tumigil si Reiko sa paglalakad at nakita ang full moon kasama ang generic Terra sa tabi nito. Nawala sa sandali, hindi nito narinig ang malakas na pagtawag ni Hajime. Tumapit ito at ibinigay ang isang maliit na lalagyan na may lamang goldfish, isang souvenir para sa dalaga. Pagka-uwi ay nilagay na ito ng dalaga, tinititigan habang iniisip ang mga sinabi ni Hajime kanina. Kinabukasan, may anunsyo mula sa Kowloon Environmental Management Center. May babala sa isang usok na may halong kemikal kasama ang matinding init at alinsangan ng panahon kaya pinapayuhan ang madla na iwasan ang aktibidad sa labas. Samantala, abala si Reiko magpintura sa bakanting silid sa Seisyong Tower na sa kabila ng babala ay determinadong tapusin ang ginagawa. Pawisan na ito kahit may electric fan at nakaubos na ng ilang mineral water ay talagang napakainit. Ngayon ay isang pader na lang ang natitira at sa wakas ay malapit nang matapos ang gawain. Ganun pa man, nang lalapit na sana ay nagsimulang mahilo at biglang matutamba na, buti na lang at dumating si Hajime sa saktong sandali. Nagulat si Reiko habang sabi ng kumag na ang babero ay laging nasa importanteng eksena. Nagsabi dapat ito para natulungan sa kanag-alok ng palamig sa dalaga. Sinabi ni Reiko na gusto lang maging comfortable ang mga nangungupahan kaya inasar ito ni Hajime sa pagiging copycat. Pinulot nito ang roller at nagsimulang pinturahan ang huling pader samantala umupo sandali si Reiko. Habang pinapanood si Hajime magpintura, natigilan si Reiko at napayuko, biglang naisip na in love na sa Ginoo. Kinabukasan sinubukan hanapin ni Reiko ang tea house na pinuntahan nila ni Hajime kamakailan pero naligaw lang sa paghahanap. Dahil dito ay bumalik na lang sa opisina kung saan tahimik ang silid. Nang tingnan ng schedule ay nakitang nasa business meeting ang amo at matapos ito ay nakita ang pares ng paa sa isang sulok. Nang puntahan ito ay nakita si Hajime na mahimbing ang tulog at sinubukan gisingin pero walang sagot. Dahil sakto ang palaka sa bibig nito, ginaya ni Reiko ang boss saka ito tinawag kaya nagising ang kumag. Nang walang ano-ano hinailan ng loko si Reiko at bigla na lang hinigop ang tamis nito. Mahigpit ang sised at sa una ay alangan pa si Reiko pero sa huli ay sumisid na din ng todo. Ganun pa man, naisip ng dalaga na kailangan ng umahan bago malunod kaya nagsimulang kumampag sa dagat Pasipiko. Nang magising ang loko ay saka naisip ang pinaggagawa at biglang naitulak ang adobo. Naimali ito sa pag-alis habang nanatili si Reiko sa sahig at di makapaniwala sa muntik na pagkalunod. Kasunod nito ay nagtrabaho sila na parang walang nangyari hanggang magtanong si Hajime kung anong pagkain ang dala ni Reiko. Umakto si Hajime na walang pagsisad ang naganap kaya naasiwa si Reiko na di mapakali sa bagay na hindi importante kay Hajime. Nang umalis ito ay napansin niya ang mga kalat nito kaya gustong pulutin at dito nakita ang isang bagay sa tabi. Retrato ito ni Hajime kasama ang di pa makitang personalidad kung saan nakaramdam si Reiko ng pagkapamilyar. Biglang naalala nito ang halik at ang sinabi ni Hajime na mali lang nang hinalikan kanina. Dahan-dahan nitong inangat ang litrato at nagulat sa nakita dito. Nagmamadali itong hanapin ang kasagutan kaya agad nagtungo sa Goldfish Tea House. Pagkapasok ay agad itong binati ni Tao kung saan agad nag-order at kinuha ang litrato kanina. Nang makita ito nito ay agad nakilala, naaalala kung paano sila nagsaya noong araw na yon.
Dahil dito agad nagusisi pa si Reiko, sinabi nito na ito ang araw na kinuha niya ang litrato ng mag-propose si Hajime. Bahagyang natigilan si Reiko, ngayon ay sigurado ng si Hajime ito na nakatayo sa parehong tea house kasama ang isang babae na kanyang kamukha pero di maalala kung siya iyon. Nakasulat pa ang kanilang pangalan sa mismong litrato kaya nais alamin kung sino ang kamukha na napagkamalan ni Hajime bilang siya kaya siya hinalikan.